Ano ba ang pinupugsa dito? Yung mga kriminal, mga animal, mga demonyo, mga mamatay tao, di ba? O bakit kayo nagrereklamo doon sa reward? Hindi, ito even if tinanggi naman ng administrasyon, especially si Senator Bongo, at kahit si Senator Bato, wala silang alam doon, pero gayon pa man, bakit kayo nagrereklamo doon? Eh, kung yun ang ikinabuti ng bayan natin eh. Di ba kaya nga tayo gumanda ang ating buhay? Yung resulta, ika nga, 2016 to 2022, talagang ang drugs noon, eh, patago. Di ba? As in, talagang tagun-tago. Ngayon, ano na? Binablog pa. Talamak na, binablog pa. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan sina Coach Oli at Sir Greco mga kababayan. Sobra ang kainggitan ng bangag na administrasyon dito sa mga Duterte. Paano ba naman kasi itong mga pahiring dapat sana ng mga Kongreso, Senado, maling-mali na ang ginagawa na kung noon ang mga tinatalakay ay ang mga problemang kinahaharap ng sambayan ng Pilipino tulad na lamang ng mga smuggling case, corruption sa Department of Agriculture, kakulangan ng pasilidad sa mga kahospitalan at marami pang iba. Ngayon mga kababayan, nakafocus ang tutok sa mga Duterte, sa kung paano nila sirain at kung paano nila pababain o patalsikin sa pwesto itong si BP Sara. Grabe naman talaga. Dagdag pa rito mga kababayan na kung noon kinukulong, ginugurgur ang mga adik sa bawat kanto ng bansang Pilipinas, ngayon ayan mga kababayan, lantara na binibaby sa harap ng kamera ang mga addictus benedictus na gumagawa pa sila ng kwento para idikit ang kanilang mga kabalbalan sa mga Duterte na wala namang katuturan. Grabe talaga. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw at kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga mga kababayan, sa ating pagbabalik topic winika dito na marami sa mga Pilipino ang gustong ibalik ang kumpanya laban sa droga ni Tatay Digo, ngunit hindi maibalik-balik ito sapagkat ang presidente nga natin mismo gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Yung mga weekend, bago nagsara ang linggo, mainit yung mga hearing dyan sa Quadcom. Unang-una, yung tawag dito medyo skandalosong statement na yung war on drugs daw ni PRRD na Davao model ang ginawa dito sa buong Pilipinas. Ang tanong, nakasama ba yun sa bayan? Banat bay? Kaya nga natin siya binoto, di ba, dahil doon? Para naman kayo mga ungas. Di ba? Kaya nga natin binoto si Pangulong Duterte dahil gusto natin ilagay yung Davao model sa buong Pilipinas. Exactamente. Bakit ko nagre-reklamo? Ang dami niyong sinasabi dyan, kayo talaga gagalit sa inyo yung susunod natin, yung ating guest ngayon. Kasi itong guest natin na to, alam na alam niya yung mga nangyayari noon nung panahon ni Pangulong Duterte. Di ba? Pero syempre, ano muna tayo? Pag-usapan muna natin yan. Coach Oli, sa tingin mo ba, yung Davao model, kasi ang sinasabi nila, yung daw reward system. Kaya-kaya nilang patunayan yung reward system na yun, Coach Oli. Alam mo, Boss Dada, sa mata ng inggitero, lahat ng gagawin, mali. Ng kanilang kinaiinggitan. Lahat yun, bibigyan nila ng kulay. Mamasamain nila yon lahat. Bawat kilos nun, may pumunta sa kanan si PRRD, masama. Pumunta sa kaliwa, masama. Dumiretso, masama. Lahat ng gagawin ng Duterte ngayon, masama. Pero kung ako tatanungin, dapat na dapat. Kaya nga siya tinutulak ng tao dahil inggit na inggit yung ibang bayan at ibang syudad dito sa Pilipinas sa Davao. Kaya palagay ko, ang tahot lang naman sa drug war, mga adik. Tama. Saka tingnan mo yung reward. Rereklamo sila, di ba, na may reward. Pero bakit nung binigyan ng reward na paghuli kay Pastor Kibuloy, tahimik sila. Hindi naman adik yung inuhuli na yun. Di ba? Yun pa, inaakusa lang. Hindi pa po yun convicted, hindi pa guilty. Dito, ano ba ang pinupugsa dito? Yung mga kriminal, mga animal, mga demonyo, mga mamatay tao, di ba? Bakit kayo nagre-reklamo doon sa reward? Hindi, ito even if tinanggi naman ng administrasyon, especially si Senator Bongo,
At kahit si Senator Bato, wala silang alam doon. Pero gayon pa man, bakit kayo nagre-reklamo doon? Kung yun ang ikinabuti ng bayan natin eh. Diba kaya nga tayo gumanda ang ating buhay. Yung resulta, ika nga, 2016 to 2022, talagang ang drugs noon, patago. Diba? As in, talagang tagun-tago. Ngayon, ano na? Binablog pa. Oo. Talamak na, binablog pa. Ang twist kasi, mga partner, suspect pa lang, pero parang may reward system na. So parang suspect pa lang, pag pinatay mo, may reward. Pero ayun nga, Master Judea, ang tanong, noong bang namumuno si PRD, maayos ba or naayos ba yung problema sa droga? Sa tingin mo lang bilang isang private citizen sa mga lugar ninyo? Iyon ang magandang tanong, Boss Dada, no? Ang tanong ay kung nakabuti ba yung ginawa ni President Duterte na war on drugs. Ang sasagot dyan ng taong bayan at nakikita naman natin mismo diyan sa mga Pero kung ako ang tatanungin mga kababayan, talagang masasabi ko na dahil sa paglaban ni Tatay Digong dito sa mga Addictus Benedictus, talaga nga naman naramdaman ang kaligtasan sa bawat sulok ng daan. At kahit gabi na umuwi, ramdam na ligtas ang taong bayan sa panahon ni Duterte. Kayo ba mga kababayan? Anong komento nyo patungkol sa War on Drugs campaign ni Tatay Digong? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. ginagawang Kali survey ng mga vloggers na nagpupunta kung saan sa palengke, ang nagustuhan nila yung war on drugs ni PRRD. Dahil noong mga panahon na yon, kahit anong oras ka umuwi sa inyong bahay, ay hindi ka kakabahan. Kasi nga, may batas na pinatutupad tungkol sa mga addictos. So now, yun nga tanong, di ba? Nakatulong ba sa bansa natin? Nagkaroon ba tayo ng kapayapaan sa Pilipinas? Ang sagot, oo. Dahil yun ang sinasabi ng karamihan sa ating mga kababayan. Kaya nga nagustuhan si Pangulong Duterte hanggang ngayon. Gusto nilang ibalik yung war on drugs dahil nakikita natin na dumadami na naman ang adikto sa kalsada. At ngayon eto walang biro. Marami na naman ako nakikita ngayon na nagsasalitang mag-isa sa kalsada, walang damit. So ibig sabihin, ay meron na namang nabibiktima, nasisiraan ng ulo dahil sa droga. Mga vlog ang galit sa drug war. Oo, Simple. Tama. Jay Guevara, ano naman ang iyong komento tungkol dyan sa sinasabi ni Garma dyan sa war on drugs model ni PRD? Alam nyo, tawa nga ako dun kasi yung nilabas, yung sinabi ni Garma is may 2016, tama no? Naging presidente si PRRD June. So nangangampanya pa lang siya nung time na yon. Hindi na. Election is Mayo. Mayo, yung So election. technically, kahit manalo ka ng Mayo, mayroon yan 31 days at least na. So wala pa rin, parang napakalabo pa rin, malayo sa ano. Tsaka ito, yung mapunta tayo dun sa sinisita nila yung war on drug. Ano ba pipiliin nyo? Yung panahon ngayon na yung mga drug lord pinapalaya or mga drug lord ay parang mas pinapaboran, o yung panahon ni PRRD na mga drug lord ay tinutugis or nawawala dito sa ating lipunan? Napakaganda nung panahon ni PRRD. Kasi kaysa naman ngayon, yung mga drug lord pinapalaya nga eh. Bayani ang mga drug lord ngayon. Oo, Bida sa kamera. Di ba? Marami mo pa. Ang pinakatanong pa dito, Kaya nga pati nga itong sina De Lima, nasangkot din sa droga, sina Napoles, nasangkot sa korupsyon, pinalaya ng bangag na administrasyon. Saan tayo pupulutin mga kababayan? bakit yung mga sinirang buhay at pamilya ng mga drug lord na yan hindi nyo iniimbestigahan? Bakit bakit yung kapakanan lang ng mga adik yung iniimbestigahan nyo? Paano yung sinirang buhay ng mga yan? Ba't hindi nyo imbestigahan? Tama. Tsaka ito ay nakakapagtaka lang dahil nakakatatlong hearing na itong si Garma. Una, pangalawa, iba yung sinasabi niya. Nung pangatlo, bakit biglang bumaliktad? Ano nangyari? Yun ang katanungan natin. Tsaka Diba? Master No. Judea, lahat ng kanyang sinasabi dito, dami niyang mga name drop, Yun, pero lahat puro hearsay. Wala siyang matibay na ebidensya. sinabi daw sa kanya. Oo, meron pa siyang binitawang medyo nakakagulat yung nangyari sa
Tanawan Mayor na yung inassassinate. Oo. Meron din Oo. siyang binitawan na Oo. pangalan doon na kung ako kasi, yung mga congressman, hindi ako papayag na basta ka na nagsasalita dito nang wala kang ebidensya. Kasi Yeah. galing mismo sa kanyang bibig na chismis yung mga naririnig niya. Pero pinababayaan noong mga nasa Quadcom na sabihin niya yung chismis na yun. Ayun. Kahit wala siyang ebidensya. Eh, samantalang yung iba, bustada na nagsasabi ng totoo, ayaw nilang paniwalaan. Etong hearsay, bentang-benta sa kanila. Hindi. Iba talaga, baliktad na. Parang baliktad na ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Makakagulat pa dyan, pinapaniwalaan. Yun na nga. At syempre, sa lahat naman ng nakakaalam tungkol sa mga kaganapan noong panahon ni PRD, meron tayong guest ngayon. Lagi nating sinasabi ng Banateros ay nag-aantay lang tayo kung sino yung mga gustong mag-guest, marapang na mag-guest sa atin para tanungin natin ng mga sa mga tungkol sa mga importanteng issue sa bayan natin. At ngayon kasama natin via Zoom si Greco Bellica, nominee ng Bisaya Youth Party List. Magandang gabi, Sir Greco Bellica. Okay. Magandang gabi po sa 5 magigiting at matatapang ng Banateros, likod ng bayan. Magandang gabi sa inyo lahat. Yes, Banat Bay. Magandang Umpisa mo araw. na. Idol ko ito. Actually, Idol ko rin ito. Oh, Pogi na, matapang pa. Oo. Ano ko nga daw ito? Kambal ko daw ito. Yun, oh. Parehas lang kayong balbas. Parehas lang kayo may balbas, Banat Bay, ha? Hindi, maano natin ito. Itong si paring Greco, talagang kasama na natin to. Simula pa lang ng pangangampanya kay Pangulong Duterte. Kaya talagang alam ko ang puso nitong tao nito noon pa lang, simula pa lang. Ang gandang araw, sir. Kamusta Okay. na? Kapatid, magandang araw to my friend, really good friend, personal friend, Banat Bay. And congratulations sa success ng iyong programa. Na subaybayan ko ang iyong karera at nandito ka na ngayon. Congratulations. What you're doing. I'm happy and I'm proud to be called your friend. Ay, salamat, sir. So, masasabi ba natin na, Sir Greco, na isa sa mga dahilan ng inyong pagtakbo sa party list para talaga dito sa Kamara ay haharapin nyo yung mga umaabusong mga congressman natin dyan? Itatama po natin, tatama natin yung mali, regardless of who they are. Yung iba kasi nasa pwesto ka eh. Gaya ng katayuan at paninindigan ng Banateros, yung tama, purihin, pero yung mali, bigwasan or banatan, di ba? So yun ang mga exposés na kailangan gawin natin sa Kongreso dahil ang kapangyarihan mag-imbestiga does not bring with it the power to abuse authority, to abuse funds, sirain ng pangalan ng tao, diba? Or panghimasukan ng mga investigasyon na dapat naman nasa korte, so, or especially gamiting political ang kapangyarihan ng Kongreso. Ang kapangyarihan po ng Kongreso dapat po ginagamit para sa tao. Paano pabubutihin, pa-improvein ang kabuhayan ng tao, poproteksyonan ang seguridad ng Pero ngayon, ano nangyayari mga kababayan? Ang kanilang tinatalakay, kung paano sirain ang mga Duterte at kung paano patalsikin si VP Sara, no? Grabe naman talaga. bayan, titigil ang korupsyon at red tape para lumakas ang ekonomiya. Yan po diyan dapat ginagamit ang kapangyarihan ng Kongreso, hindi sa politika. Ito pong ating Quadcom, puro politika eh. Pag tiningnan mo, puro politiko ang issues ng kanilang mga investigasyon, imbis na yung issues ng investigasyon ng korupsyon, intelligence pa sabi nila, bakit yung sarili nilang pondo hindi nila ilabas para yun ang malaman natin dahil ang dami-daming issues ng pang-abuso ng pera sa Kongreso na hindi natin alam kung totoo at mali. Ba't hindi nila ilabas? Tapos namimili sila ng mga politiko. So, that in itself, nakikita mo na sumusobra ang politika sa investigasyon nila. So, itatama po natin yan. Okay. Sir Greco, no? At eto si Sir, ay nasubaybayan natin ito noong panahon pa ni Pangulong Duterte at nauna pa doon sa PACC. Talaga namang napakaganda nung kanyang mga ginawa doon sa kanyang ahensya na hinawakan. Anyway, Sir Greco, no?
Dito sa Pilipinas, napakarami na po ng party list, no? At ang karamihan po dito ay mga wala namang silbi, bagkus ay ginagawang gatasan itong ating gobyerno. So now, if ever given a chance na mabigyan po kayo ng pagkakataon na manalo bilang party list, ano po ang pagkakaiba ninyo doon sa ibang mga party list na naglipa na ngayon dito sa isinusulong niyo po na party list Bisayang Youth? Unang-una sa Bisaya Youth, syempre ang itataas natin dito yung antas ng pamumuhay ng mga Bisaya. Kaya mahalaga po yun. Pangalawa, isusulong po natin dito yung pagpapalakas ng laban sa korupsyon, droga, krimen at terorismo. Palalakasin natin ang ekonomiya. We will create jobs. Government must create jobs. Wala akong problema sa ayuda, yung kalwat-kan ng ayuda. Ang problema ko yung ayuda na panghabang buhay. Ayaw ko nun. Dahil ayuda, limos po yan eh. Paminsan-minsan lang dapat yan at pagkailangan. Pero ang gusto ko sa gobyerno, yung gumagawa ng trabaho, nagpapalakas ang ekonomiya, nagpapasok ng mga hanap buhay. And you can only do that by stopping, exposing corruption and red tape and changing systems para dumali ang pagpasok at paghahanap buhay sa bansa. Dahil kung gusto mo ng trabaho, kailangan mo ng negosyo. Kung gusto mo ng negosyo, kaya alisin mo ang korupsyon. So yan po ang pwede nyo asahan sa Bisaya Youth. Now when you sa BG Party List, sa ating pinangungunahan. Ngayon, bantay at gabay din kasi yung BG na yan. It says a lot of things. Hindi lang Bisaya Youth, bilis gobyerno din yan. So we will really be talking about anti-corruption, anti-red tape, peace and order, national security. Pero most of all, sisimulan ko na sa magkano ba talaga yung pondo ng congressman na yan at kongreso? Para malaman na nating lahat. Pag nalaman ko yan, dahil nandyan ako, papakita ko po sa inyong lahat yan. Ganito pala laki na sweldo ng mga congressman. Ito pala pumapasok na pondo dito sa opisinang to. Ang komisyon palirino, ganito. Saan nyo gustong dalhin to? Yan. Ito mga paalis natin. Para everybody stays clean. It comes out clean, di ba? Tapos, imbis na nilalagay. Kasi alam mo, yan ang problema. Dahil kaya nga pinatanggal natin ang pork barrel noong 2013, hindi ba? Kasi nga, yung utak ng mga legislators at mga opisyal ng gobyerno, imbis na mapunta sa ano bang gagawin natin sa bansa, anong popondohan natin, anong proyekto natin. Ang iniisip na lang, anong pondo ang papasok sa opisina ko dahil doon na makukunan ko ng komisyon. So, expose natin lahat yan. Tapos sagutin natin lahat yan. And then para magkaroon ng pagbabago. Bahala na kung magkagulo-gulo kami ron. Mamili na sila ng away na gusto nila. Suntukan, barilan, debate, okay lang sa akin yun. Nadala akong mamatay. Pero ayoko lang na nagpapatuloy ng ganito ang ating kasi kawawa ang mga bata, kawawa ang ating bayan. Ulit-ulit ko na naisugal ang buhay ko. Na ito na ako ngayon. At hindi pa ako titigil para gawin yan sa mahal natin bayan. So, ako ay, kung ganyan din ang damdamin ng ating mga kababayan, dito po sa pagkakataong ito, sa party list, kahit maliit lang, party list lang po ito, ay magkakaroon tayo ng pagkakataong isulong. And let's see what will happen. Pag nandun na tayo, malalaman na natin. Nung nakaraan na ikaw ay tumakbo ng senador, but this time you are running for or nominee ka ng isang party list, yung Bisaya Youth Party List. Actually, hindi ko alam na Bisaya ka pala. Well, actually, yung lolo ko is from Barotoc, Nuevo Iloilo, yung father ng father ko. And then dahil sa hirap ng buhay, pumunta ng Maynila, dito ho yumaman. Tapos, kaya ang tatay ko, naging Manila boy. Subalit, nakulong ang papa ko dahil nagloko, naging gangster, nag-rebelde, nakulong. So, and ended up, naging isang minister of the gospel pastor, nagbagong buhay, and then, ngayon, naging Christian statesman. So, yun na po ang kinalakihan ko. Pero may roots. Bagamat lumaki, pinanganak ako sa Maynila, ang akin pong roots ay mga Bisaya. So, kabalo man ako mag-Ilonggo, kaya ito po ang Bisaya roots ko. But then, ito pong Bisaya Youth kasi, when I was being asked to run for many positions, but then it was a party decision.
that I take the nomination of Bisayag Youth after they heard my advocacy. Sinusubaybayan na palala ako nung una pa. Tapos when the timing was assessed and yung preparation was assessed, ang partido suggested and voted that we take the party list candidacy para dun sa kongreso namin isulong yung mga advokasya nating tinutulak na noon pa para sa bayan, yung labanan ng droga, kriminalidad, korupsyon, terorismo, ang ibaba ang presyo ng bilihin, pagkain, national security, at ang Constitutional Convention ay tulak. So when all those aligned, in the last minute, we took the nomination. It was nominated kasi of Bisaya Youth. So now we're here to pursue our advocacies. Lalo yan, pinag-uusapan natin kina Quadcom. Maraming sumusobra sa ginagawa niyan. And in Congress, doon natin sila masasaway at makukumpronta if God allows that we win our seat in Congress. Pero umpisa natin sa iyo muna dahil